Ito ang tugon ni Sheikh Abdulaziz bin Baz sa isang tanong sa pahayagang Al-Madina tungkol sa gantimpala o parusa sa siyang nagdudulot ng takot sa mga taong marapat lamang na maging panatag, tulad ng nangyaring pambobomba sa Riyadh na ginawa ng mga kriminal na nagdulot ng labis na takot sa mga tao, paggamatay ng mga inosente at nagdulot ng pangamba sa mga alipin ni Allah. Bagaman ang kanyang tinura na itugon niya sa isang tukoy na pangyayari, ang katotohanang inilahad niya ay mailalapat sa lahat ng uri ng terorismo na ginagawa ng mga nag-aangkin na Muslim. Sinabi niya, walang duda nang nangyaring ito ay makasalanan, malaking kasamaan na nagdudulot ng malaking kasiraan, maraming pamiminsala at malaking pang-aapi. Walang duda na ang nangyaring ito ay gagawin lamang ng sinumang walang tunay na pananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay. Wala kang matatagpuan na sinumang tunay na nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay at may tamang pananampalataya ang gagawa ng kriminal at masamang gawain na ito. Ang gumagawa lamang ng mga ito ay yaong may halang na kaluluwa na napupuno ng pagkapuot, inggit, kasamaan, paninira at kawalang pananampalataya kay Allah at sa kanyang sugo. Inihiling natin kay Allah ang kabutihan at kaligtasan. Inihiling natin kay Allah na tulungan niya ang mga pinuno upang mahuli ang mga taong yaon at ang makipaghiganti sa kanila dahil ang kanilang krimen ay napakatindi. Ang kanilang kasiraan ay napakalaki, na pawang naglalaman din ng maraming pang-aapi, maraming kasiraan, pagkitil ng buhay, pananakit sa mga tao ng walang katarungan. Lahat ng ito ay malaking kasiraan at malaking krimen. Hinihiling natin kay Allah na isiwalat niya sila, mapangibabawan at matalo. Humihiling tayo kay Allah na biguin nawa niya sila, gayon din ang kanilang mga taga-suporta. Humihiling tayo kay Allah na mahuli nawa sila ng mga pinuno, makapaghiganti sa kanila, at maparusahan sila sa kasamaang ito na ginawa nila. Ito ay matinding krimen. Tunay na ako ay nagpapayo at naghihimok sa sino mang may nalalaman tungkol sa mga taong ito na ipabatid agad ito sa otoridad. Marapat na ipabatid niya ang lahat ng tungkol sa kanilang mga kalagayan at iba pang mga bagay. Dahil dito ay kabilang ito sa pagpigil sa kasalanan at paglabag sa kaligtasan ng mga tao mula sa kasamaan ng kasalanan at pagsalakay na ito. Ito ay pagpapatupad din ng katarungan sa pagpaparusa sa mga kriminal na ito. Ayon sa sinabi ni Allah tungkol sa kanila, ang parusa sa mga nakipagdigma laban kay Allah at kanyang sugo at tagahasik ng kasamaan sa lupa ay ang patayin sila o ipako o putulin ang kanilang mga kamay at paa ng magkasalungat o sila ay patalisikin sa iba pang lupain. Ito para sa kanila ay kahihiyan sa mundong ito at para sa kanila sa kabilang buhay ang malaking parusa. Kung meron mang lalabag sa karapatan ng mga tao sa pagkuha ng 5 riyal o 10 riyal o 100 riyal na naghahangad na maghasik ng kasamaan sa lupa, paano pa kaya yaong nagpadanak ng dugo, nang wasak sa mga pananim at hayupan at ng api sa mga tao? Ito ay malaking krimen at malaking kasiraan. Sino mang lumabag sa karapatan ng tao sa pagkuha sa kanilang yaman o salakayin sila sa mga daanan o pamilihan, ito ay krimen, malaking kasamaan, paghahasik ng kasamaan sa lupa, pamiminsala sa mga taong marapat lamang na maging ligtas, pagwasak sa mga buhay, gusali, mga sasakyan at iba pa. Walang duda na ito ay kabilang sa malalaking krimen at pinakamasahol na kasamaan sa lupa. Ang mga gumagawa nito ay karapat-dapat lamang sa parusang kamatayan at pagkakaputol ng mga bahagi ng katawan na dapat putulin bilang parusa sa kanilang karumal-dumal na krimen. Humihiling tayo kay Allah na mabigo nawa ang kanilang mga pagsisikap. Dulutin nawa ni Allah na sila'y mahuli, matalo at maaresto, gayon din ang iba pang mga tulad nila. Pangalagaan nawa tayo ni Allah laban sa kanilang pamiminsala at pamiminsala ng mga katulad nila, na sila nawa ay matalo. Dulutin nawa ni Allah na ang kanilang mga plano ay maging pagkawasak para sa kanila at pagkawasak sa mga tulad nila. Tunay na siyang kataas-taasan, ang marangal, ang mabuti. Inihiling natin kay Allah na gabayan niya ang bansang ito, na sila ay mahuli at maparusahan ayon sa kung ano ang marapat sa kanila. Walang lakas at kapangyarihan, liban pa sa pamagitan ni Allah.